Life can be full of mess and chaos. Ang buhay daw natin, magulo at masalimuot madalas. Bakit nga ba? Why? Our lives are connected to people which can make it more complex and complicated. Our connection with them makes it more complex. For example, family. Yung mga magulang natin may mga problema, may mga sakit, mayroong mga pangangailangan na dapat nating tingnan. Yung mga kapatid natin na meron ding pangangailangan at may mga problema na kanilang sinusuong. Mga kaibigan, mga kasama sa trabaho na nagko-connect din sa ating buhay. Ours and their suffering connect, making it increasingly difficult to separate our emotions and feelings from them. Yung buhay daw natin, at kung nakakaranas tayo ng problema at meron din silang problema, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng issue kung sinong uunahin natin at kung sinong bibigyan natin ng tuon. Kaya ang ating kalooban kadalasan, ang hirap i-navigate, ang hirap tuunan ng pansin ko ano yung dapat nating bigyan ng focus. Today, we would hear from God's Word and hopefully we can be enlightened. The message for this morning, believe Jesus can turn your life around. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your kindness to us. Salamat sa umaga na binigay nyo na naman sa amin, panibagong buhay, Panginoon. Ang inyong ipinagkaloob muli. Kalakasan sa araw na to na pwedeng gamitin, Panginoon, para ka namin bigyan ng papuri, pasasalamat, at para na naman ulit makarinig ng inyong salita na magiging kalakasan namin na gagamitin namin sa panibagong linggo na aming mararanasan, Panginoon. Salamat sa inyong salita na pwede magbigay sa amin ng kaliwanagan. Pagbigay sa amin ng gabay para kami, Panginoon, na matuto, buhay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na may kalakasan at kaliwanagan na nagagaling sa inyong salita. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo nga kami sa aming mga kasalanan, linisin mo kami sa aming mga pagkukulang. At sa amin po muling pakikinig ng inyong salita, dalangin ko, Panginoon Diyos, buksan niyo ang aming mga isip at puso. At dalangin ko, Panginoon Diyos, na ito po, Panginoon, ay aming pakinggan, bigyan ng atensyon, at nawa magbigay ng bunga sa aming mga buhay. Pinibigyan ka namin ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Luke chapter 7, verse 11 to 17. Soon afterwards, Jesus went with his disciple to the village of Nain. A large crowd followed him. A funeral procession was coming out as he approached the village gate. The young man who had died was a widow's only son, and a large crowd from the village was with her. When the Lord saw her, his heart overflowed with compassion. "Don't cry," he said. Then he walked over the coffin and touched it, and the bearer stopped. "Young man," he said, "I tell you, get up." Then the dead boy sat up and began to talk. Jesus gave him back to his mother. Great fear swept the crowd, and they praised God, saying, "A mighty prophet has risen among us, and God has visited his people today." And the good news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding countryside. What a great story that we have read just now. An extraordinary story wherein we have seen the power of God through Jesus. Makikita natin dito ang ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga disciples o kanyang mga tagasunod. Nagpunta sa isang maliit na bayan sa Galilee. Tinatawag nilang itong Nain. A small town and villages back then were less important
compared to bigger cities and not given too much attention. Here we have seen that Jesus paid attention to small towns and villages rather than big cities. At mabibigyan din natin ng tuon na kasama niya ang isang malaking crowd na sumusunod sa kanya sa pagpunta niya sa bayan na ito. As they were entering the village gate, a funeral procession was coming out. Noong unang panahon, at siguro din hanggang ngayon, makikita natin na yung mga burial grounds is actually outside the city walls or the town walls. Nililibing at nagkakaroon ng prosesyon, dinadalang ang patay kasama ang mga mahal sa buhay na naglalakad at nakikita nating umiiyak ang mga at nagluluksa yung mga namatayan. Here we could find a widow which is about to bury her only son. Isang balo na merong anak na namatay, napakabata ng kanyang anak, pero ito'y namatay. Let's pause for a while. And we could sort of think, ano kaya yung nararanasan ng balo? Mag-isa na lang siya sa kanyang buhay at yung kaisa-isa niyang batang anak ay namatay pa. Here we could feel the anguish, we could feel the pain and suffering of this widow. When the Lord saw her, His heart overflowed with compassion. Siya inaawa at nahabag, and Jesus empathized or sympathized with her. Ang Panginoon na lungkot, nadama niya yung paghihirap na nararanasan itong balong ito. In the previous verses, a centurion's servant or slave was also sick and may about to die. A slave was the lowest of the low in regards to the status in society. They were the lowest in society, considered to be a property of their master. Not many places value on a slave or a servant. But here, his master gave him a high value. Kaya nga nag-approach siya sa ating Panginoon at humiling siya na pagalingin ng kanyang servant. And the Lord healed the servant. Pinakita ng Panginoon at papakita ng Panginoon dito sa ating binasa na yung mga tao na marginalized, na yung hindi napapansin, yun ang kanyang binibigyan ng tuon. Yung mga tao na nangangailangan ng tulong sa kanilang paghihirap at na walang taong nagbibigay sa kanila ng atensyon o ng kanilang panahon para pansinin ang kanilang mga paghihirap. Ito ang mga taong binibigyan ng Panginoon ng panahon ng kanyang tulong. Sa mga bagay na dapat nating i-discuss, here we could see Jesus loved going to small towns and villages. Those that are less important places, Jesus visited. Yun ang mga binigyan niya ng kanyang time, ng kanyang effort, ng kanyang panahon para ipakalat ang kanyang salita, ang kanyang pagkakataong tumulong sa mga taong nangangailangan ng kanyang habag at awa. Yung mga taong naghihirap, yung mga taong hindi alam ang gagawin sa kanilang mga buhay. Some viewed small towns and villages were less important and less significant. In Matthew chapter 9:35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. We can find here that in those small towns and villages, people were sick, people were experiencing every type of disease, but no one was paying attention to help them. And Jesus made an impact in their lives by coming to them. Siya ang pumunta, siya ang lumapit, siya ang nagbigay ng panahon para pagalingin ng mga taong ito na nangangailangan ng tulong. These less important places are where Jesus came. Ito yung mga pinuntahan niya. Even Jews viewed this. Yung mga less important places, ito yung mga places na hindi pinupuntahan ng mga high value people. Yung mga tao matataas sa gobyerno, yung mga matataas sa templo, ito hindi mga nila pinupuntahan. In fact, one of Jesus' disciples viewed this early on.
John chapter 1 verse 46. Nazareth, can anything good come from there? Nathanael asked. Come and see, said Philip. Nung bago tawagin ng Panginoon si Nathanael, pinuntahan ni Philip ang kanyang kaibigan para sabihin na dumating na ang Messiah. And when Philip said that Jesus is from Nazareth, Nathanael said, Nazareth? Can anything good come from a small town or small village such as Nazareth? Ito yung kanilang pananaw na yung mga tinatawag lang ng Diyos ay nasa Jerusalem, nasa malalaking bayan ng Israel. With God, there is no important or less important place in His creation. Yung lahat ng kanyang lugar na nilalang, lahat ng kanyang lugar na kinreate, everything is important. Romans chapter 2 verse 11, for God does not show favoritism. Whether you're significant or insignificant in the eyes of men, you are significant to God. Wala siyang pine-favor na mayaman o mahirap, maganda o pangit o matangkad o maliit, ibang kulay mo, babae ka man o lalaki, marunong ka man o hindi. Wala ditong itinatangi ang Panginoon. Ang Diyos ang naglalang ng lahat. Sa paningin ng tao may pangit o maganda, sa Diyos wala. Lahat ay kanyang kinreate according to His image and likeness. He has gone to Jerusalem, been to Capernaum in Galilee, even been to Samaria, and even to the small village of Nain. And this is very comforting to us. Di lang siya pumupunta sa mayayamang mga lugar, pati din sa mga maliliit na bayan. Makakarating ang presensya ng Diyos sa isang tao o pamilya na nakatira sa isang silong ng isang maliit na bahay, sa isang maliit na eskinita, sa isang baryo, sa Payatas, o kaya sa Marikina, o sa ibang mga lugar, sa ibang dako ng bansa, ibang bansa. The crowd was behind Jesus in His journey to Nain. Gusto nilang makita ang mga pwede at kayang gawin ng Panginoon at doon nila makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And as He entered the village gate, a funeral procession was coming out. Here we could find that Jesus was very attentive in the needs of the people. A lost widow burying her only son. A young son. Napakabata o bata na anak niya na ay namatay. A widow will be on her own once she finally laid to rest her only son. Pagkatapos niyang mailibing ang kanyang anak, siya ay magiging mag-isa. What a tragedy. Napakalungkot ng storya, napakalungkot ng pangyayari sa buhay ng balo na ito. Widows in Jesus' time were among the poorest of the land. Noong nakarang verse, slave was the lowest in the society. The slave was the lowest status in the society before. But now, here, a widow is among the poorest in the society as well. The grief was so heavy for the widow as she will now be on her own. Yung iba sa atin magtatanong, bakit mo kinuha ang kanyang anak? O bakit mo kinuha ang kaisa-isa niyang anak na makakatulong niya? Yung iba magtatanong sa problema na bakit kinuha mo ang aking anak o aking asawa o ang aking kapatid. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Pero ang Diyos ang nakakaalam ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kalooban. She might have given hope already. Yung parang wala nang maita-turn, wala nang bagay na mabuti na nangyayari sa kanyang buhay, at wala nang turning point, hindi na kayang i-turn into good yung mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Dahil siya namatay na ng anak, parang yun na yung katapusan ng mabuting bagay na pwede mangyari sa kanya. But Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Hindi natin pwedeng bigyan ng ending
yung kalooban ng Panginoon sa mga taong nahihirapan na yun na ang katapusan ng kanilang buhay. In fact, here in Psalms 34, verse 18, the Lord saves those who are crushed in spirit. Ililigtas ng Panginoon o nililigtas ng Panginoon yung mga taong nawawala ng pag-asa, nawawala ng hope sa kanilang buhay. Those people who have given up, God is there to save. When you think that all is lost, Jesus saw her. Napakagandang isipin na nakikita ng Diyos o nakita ng Diyos yung kanyang paghihirap. Jesus saw her. Nakita ng Panginoon. Hindi niya iniwasan. Hindi katulad nung parable of the Samaritan na nung may mga tao, yung taong nahirapan, yung taong binugbog, iniwasan ng pare, iniwasan ng Levite, pero nakita ng Good Samaritan. Ganon din ang ginawa ng Panginoon. Hindi niya iniwasan ang balong ito. Tinitigan niya, tiningnan niya, napansin niya yung kanyang paghihirap. Katulad din nung paghihirap nung panahon na nakita ng Panginoon si Nathanael sa ilalim ng puno ng fig tree. John chapter 1 verse 48, "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Malayo man ang distansya ng Panginoon, hindi man sila magkalapit, magkalayo sila ng distansya. Nakita ng Panginoon yung sitwasyon ni Nathanael nung siya ay nakaupo sa ilalim ng puno ng fig tree. At dito, maaaring siya naghihirap, maaaring siya nagtatanong sa Diyos, o maaaring meron siyang dinadalang paghihirap sa kanyang puso. Pero nakita siya ng Panginoon, katulad ng pagkakita ng Diyos doon sa balo. And Jesus came to free those who were suffering. Dumating ang ating Panginoon para palayain yung mga taong naghihirap. Luke chapter 4 verse 18, "The Lord's Spirit has come to me, because He has chosen me to tell the good news to the poor. The Lord has sent me to announce freedom for the prisoners, to give sight to the blind, and to free everyone who suffers." To free everyone who suffers. Yun ang pakay ng ating Panginoon, mga pakay ng Panginoon kung bakit siya dumating. At isa doon sa mga pakay niya, ipalayain yung mga taong naghihirap. Physical man o spiritual, basta ikaw yung naghihirap, ang mata ng Panginoon ay nasa iyo. Nakikita ka ng Diyos. Ang tanong lang, nararanasan mo ba o nararamdaman mo ba o binibigyan mo ba ng atensyon na nakikita ka ng Diyos o binabaliwala natin na nakikita tayo ng Diyos? Meron ba tayong pananampalataya na tayo yung nakikita ng Diyos? At kung wala, hindi natin mapapansin na ang paningin ng Diyos ay nasa atin. Hindi na tayo matutulungan kung hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay nakatingin sa atin. Na kaya tayong tulungan. And when he saw the widow, Jesus was filled with compassion. Naranasan niya, naramdaman niya yung paghihirap ng babae, ng balo. Umagos sa kanyang puso yung awa at habag. His heart overflowed with compassion. At sabi niya sa babae, "Don't cry." Why? Because you're not alone. I'm here. I'm here to help you. Nakita kita, tutulungan kita, at hindi ka nag-iisa. Matthew 9:36, when he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like a sheep without a shepherd. God's eyes are on the helpless and those who are confused and harassed. Katulad ng babaeng balo na ito na nahihirapan, nakaranas ng paghihirap, namatayan ng anak, kaisa-isa niyang anak, yung anak niya na tutulong sa kanya na mag-provide sa kanyang buhay, magiging katulong niya sa pagtatrabaho para sila makakain, makasurvive sa kanilang buhay. Nawalan siya ng tutulong sa kanya. Pero dumating ang Panginoon na tutulong sa kanya. Much greater than her young son. Much greater than anyone who could help her. The God of all creation is there to help her. Compassion for people like widow
who are helpless and hopeless is in the mind and heart of God. Nasa puso ng Diyos, nasa karakter niya ang tumulong sa mga nahihirapan na nawawalan ng pag-asa. James chapter 1:27, what God the Father considers to be pure and genuine religion is this, to care for the orphans and widows in their suffering, and to keep oneself from being corrupted by the world. Yung totoo daw relihiyon, yung totoo daw pagsamba sa ating Diyos, ay makikita sa pagtulong sa mga orphans. So yung mga naulila at sa mga balo, sa pagtulong sa kanilang paghihirap. Yun ang totoong relihiyon, hindi yung pagpunta sa church, hindi pagsisimba sa linggo, pero wala naman tayong pagtingin sa mga taong nahihirapan. Hindi yun ang totoong relihiyon, yung merong pananampalataya na may gawa. Hindi lang yung, nagpunta ako sa church, check, okay na yun. Okay, so kumanta na ako nung linggo, yun na yung worship ko kay Lord. Ito yung ginawa ko nung Sunday, nagbasa ako ng reading, check, yun na yun. Hindi yun ang totoong religion, hindi yun ang totoong relasyon sa ating Diyos. Hindi yun ang totoong worship sa Diyos. Ang totoong worship sa Diyos ay yung pagtulong sa mga taong nahihirapan na naulila at nabalo. At isa pa doon is yung to keep oneself from being corrupted by this world. The widow was crying her heart out, the pain of losing your only son. But Jesus was there to comfort her. The King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace was there to give peace in her heart. She was not alone. God was with her. In Matthew chapter 1 verse 23, and they will call him Emmanuel, which means God with us. And in John chapter 1 verse 14, this is the fulfillment of God with us promise. This is the fulfillment of God with us promise. John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. What we have seen His glory, the glory of one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ito yung fulfillment ng God with us, because the Word became flesh and He dwelt among us. He has seen our suffering because He has suffered as well. So much more that He was crucified and died for all of our sins. Siya nga yung namatay sa krus ng Kalbaryo para hindi na natin pagbayaran yung ating mga kasalanan. Siya naghirap para sa atin. At tayo pwede magkaroon ng kaligtasan, tayo pwede magkaroon ng tulong sa ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang tagumpay sa krus ng Kalbaryo. But Jesus is not a helpless, hopeless Savior. In fact, He's not hopeless. He's not helpless. Why? He's a powerful Savior who resurrected from death and now reigning in the right hand of the Father. And He was able to empathize with this widow. Because Hebrews chapter 4 verse 15 to 16, Jesus understands every weakness of us because He was tempted in every way that we are, but He did not sin. Yun daw paghihirap natin, naranasan niya. Yung mga sakit natin, naranasan niya. In fact, much more, because He was crucified, died on the cross. So whenever we are in need, ano daw dapat natin gawin? So whenever we are in need, we should come bravely before the throne of our merciful God. There we will be treated with undeserved grace and we will find help. Kailangan daw tayo mag-approach sa Kanya para makatanggap tayo ng help. Jesus was moved by what He saw and therefore extended help to the widow, to the grieving widow. She already lost her husband and now she lost her only son. Wala na natira sa kanya. Wala na, mag-isa na lang siya. At naranasan at naramdaman ng ating Panginoon yung kakulangan sa kanyang buhay at nandun siya para tulungan ang balong ito. Dito natin makikita, dito natin matututunan, Jesus has the power over life and death. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi limitado sa mga bagay na ating nakikita lamang.
He has got authority over everything. Jesus knew the will of the Father, and this will display the glory of God. Itong pangyayari nito, makikita ang kapangyarihan ng ating Diyos Ama. John chapter 3 verse 35, the Father loves His Son and He has put everything into His hands. Ibinigay na daw ng Panginoon ang lahat sa Kanyang anak. Everything. Authority, power, and glory. Matthew chapter 28 verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ibinigay na sa akin ang lahat ng autoridad, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At dito sa Revelation chapter 1 verse 18, I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. The world of the dead, yung Hades. He is our judge. Why? He can now give life to those people who are dead. And He hold the keys. Siya yung nagbibigay ng buhay sa atin para yung mga patay magkakaroon ng buhay. And Jesus raised the young man from death to life. The young man was dead, but now alive. Jesus gave him back to his mother. Ito yung katotohanan na hindi natin pwedeng bigyan ng husga o hindi dapat tayo maghusga sa kapangyarihan ng Diyos na sasabihin natin, dahil ito na yung ang kaalaman ko sa problema ko, wala na akong pag-asa, wala na akong pwedeng asahan sa Diyos. Pag tayo nag-iba, binigyan na lang natin ng katapusan ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Pero dapat hindi ganon dahil ang Diyos ay may mataas na kaalaman kaysa sa atin. Marami siyang kaparaanan na hindi natin alam. Marami siyang kayang gawin na hindi natin kayang gawin. At kung ibibigay natin sa Diyos ang ating buhay, yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin, kaya niyang baguhin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Jesus can turn your life around. Kaya niyang baguhin, kaya niyang i-switch o isaayos yung gusot sa ating mga buhay. Now, dead before, now alive again. The young man got up and began to talk. Nung una, ilalagay na sa libingan, nagkakaroon na ng procession, nagkakaroon na tapos na yung lamay, ililibing na nga yung bata. Umiiyak na yung magulang, umiiyak na yung balo, ililibing na yung kanyang anak. Pero dito, ngayon umupo at nagsalita. Sinong hindi mamamangha sa kapangyarihan ng Diyos na dating may problema ka, baon ka sa utang, ngayon binigyan ka ng Diyos ng pag-asa na makaahon sa paghihirap mo. Akala mo patay ka na sa utang. Akala mo wala ka ng way out sa sakit mo. Ngayon binigyan ka ng buhay muli. Saan mo gagamitin ang buhay mo ngayon? Para sa Diyos na nagbigay muli sa iyo ng pag-asa. Sa problema mo na napakabigat, na napakahirap gawa ng paraan, binigyan ka ng paraan ng Diyos. Itinerm ng Diyos ang buhay mo. Sa Diyos ka titingin. Sa Diyos ka magpapasalamat. The dead boy sat up and began to talk. And Jesus gave him back to his mother. It was lost before, and now is back. A lost widow, she has found his way back again to Jesus. Yung dating wala na nawawala siya, ngayon nakita na ngayon niya ang daan. Si Kristo ang daan sa kanyang buhay. Life was taken away, but Jesus gave it back again. Akala mo kinukuha ng problema ang buhay mo? Akala mo kinukuha ng sakit ang buhay mo? Akala mo katapusan na ng buhay mo? But Jesus can resurrect it back. From a helpless, hopeless situation, Jesus turned it around. Instead of sorrow and despair, Jesus brings back joy in the face or heart of that widow.
yung compassion ng Panginoon can make things happen in our lives. However impossible it may be to man, nothing is impossible to Jesus. Nothing is impossible to God. Matthew chapter 19 verse 26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. So don't give up. Jesus can turn your life around. Jesus will always deliver even in death. He is the one who can give us life. Siya yung pwede magbigay ng buhay. John chapter 11, 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ito yung sinabi niya kay Martha nung namatay yung kapatid ni Martha na si Lazarus. Sinabi niya kay Martha na kung nananampalataya ka, pwedeng mangyari ang lahat. Bakit? Jesus is the resurrection and the life. Yung buhay natin, napaka-presyo sa atin. Yun ang iisang katangi-tangi nating bagay na ayaw nating mawala. Pero Jesus can give it to us if we believe it in Him. If we believe in Him. Hindi mawawala kung tayo may pananampalataya sa Kanya. Mamatay tayo physically, meron tayong spiritual life na magagaling sa Kanya. Dito, yung buhay na binigay niya sa bata, hindi natatapos sa physical life yung pagbibigay ng Diyos ng buhay. Yun dito pinakita lamang yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Pero buhay dito, yung kabuuan ng kapangyarihan ng Diyos ay makikita hindi lang sa physical realm but also sa spiritual realm. Ng Diyos, ang kapangyarihan niya ay walang katapusan. Walang limit. And now, we could see God's glory. The glory of God. Kanino ba naman talaga mapupunta ang kapangyarihan at kapurihan? Eh di sa Diyos. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. They were all filled with awe and praise God. Great fear came to them. Natakot sila, namangha sila, napuno sila ng pagpupuri sa kanilang puso. Bakit? Nakikita ba natin araw-araw yun, ang patay na bubuhay? May nakita na ba kayong patay na nabuhay at naupo at nagsalita? Dito, kung nakakita kayo ngayon noon, siguro matatakot kayo, lalayuan nyo. Dahil nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos dito. The crowd witnessed an unbelievable miracle. What will be filling their heart? Obviously, reverence, praise, worship, which caused them to praise God. Yung tayo, nagtagumpay tayo sa problema natin. Yung tayo, nakalampas tayo sa pagkakautang natin. Yung anak natin, gumaling sa sakit. Yung nanay natin, pinigaling ng Diyos. Di ba kailangan tayo magpuri sa Diyos? Kailangan tayo magpasalamat dahil extend ang kanilang buhay. Kailangan tayo magpasalamat dahil tayo nakabayad sa ating mga pagkakautang. Yung problemang mabigat sa buhay natin, nabigyan ng solusyon ng Diyos. Anong dapat natin gawin? Magpasalamat at magpuri sa Diyos. God's power is seen in our daily lives. Hindi na tayo kailangan makakita ng patay na ibinuhay. Nakikita natin yun sa pagtatagumpay natin sa buhay natin sa araw-araw. Nagigising tayo sa umaga, nakakakain tayo sa araw-araw, nakakapagtrabaho tayo, nakakapag-isip tayo ng tama, binibigyan tayo ng Diyos ng paraan para tayo makapagtrabaho, mabuhay sa araw-araw. Di ba yun ay pagpapalat, mirakulo na yun? Bakit pa tayo kailangan makakita na naglalakad na pilay? Bakit pa tayo makakita na patay na nabubuhay? Araw-araw may miracle na tayo nakikita sa buhay natin. Yung ganung kasimpleng sitwasyon, dapat tayo magpasalamat. Yun ay miracle na. At dito nakita nila ang presensya ng Diyos. They saw the presence of God. They have seen God's presence in their midst. Napaka-importante na makita natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. A mighty prophet has risen among us and God has visited these people today. God comes to us on a daily basis. In fact, He is with us
on a daily basis. Hindi niya tayo iniiwan. Ang tanong, nararanasan ba natin yun? Nararamdaman ba natin yun? At yun ay sa pamamagitan ng presensya ng ating Panginoong Hesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, binigay niya ang kanyang buhay, yung katotohanan na siya lamang ang kaligtasan. At yung kaligtasan na yun, hindi natin makikita sa ibang mga bagay, si Kristo lamang. His mighty prophet, Jesus, no one could perform such miracle other than Jesus. Because Jesus is the Son of God. Ito rin yung pangyayari na nakita ni Nicodemus in John chapter 3 verse 2. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs that you have been doing if you were not with Him. Kung ang Diyos daw ay wala sa isang tao o wala kay Kristo, hindi natin makikita yung kapangyarihan. Pero ang Diyos ay kasama ng ating Panginoong Hesus. Kasama niya. Ang pagtatagumpay natin, makikita natin sa presensya ng Panginoon. Hindi sa mga bagay na nakikita natin lamang. Kasi we usually look at things na successful tayo dahil may pera tayo, may maganda tayong trabaho, may maganda tayong bahay. Nakikita natin, nade-determine natin na tayo successful lamang sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita natin. And success is not because of them things. Our only success, yung ating victories, can only be found in God. Katulad ng victory na naranasan ng balo. And here, we could see that the people, not only that the widow experienced the presence of God, yung iba din naka-experience ang presence ni Lord. Yung mga tao na nakapaligid doon, na nakakita ng mirakulo, sila din nakaranas ng presensya ng Diyos. So this is not just for the widow to see, but also for others to see. When people see that God is victorious in our lives, people can see the presence of God in our lives as well. Sila din nagkakaroon ng hope, sila din nagkakaroon ng power sa kanilang buhay through Jesus' victory in our lives. So kung nakikita ng tao na tayo victorious, sila din na-uplift. Yung soul nila, yung spirit nila na-encourage. Pero kung nakikita sa atin ay talunan tayo, nakikita sa atin ay nag-give up na tayo, yun din na nakikita ng mga tao sa atin. So makikita nila, ganun ang buhay, talunan din ako. Dahil yung nakikita ko sa kaibigan ko, sa kapatid ko, sa nanay ko, sa magulang ko, talunan sila, talunan din ako. But here, when God's power is revealed, it is not just revealed to you, to me, but to others as well, so that they can gain encouragement and hope through the power of God as well. And here, yung balita na nangyari dun sa Nain, kumalat sa karatig na mga lugar katulad ng Judea and surrounding places. Jesus' work continued to spread. And here, people need to know that Jesus saves. Even now in our time, and even in the time to come, before Jesus comes back, people need to know that Jesus saves. Why? Because there are a lot of people who are hurting. There are a lot of people who are suffering. And our lives are intertwined with others. Sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin, sila din nahihirapan. Kailangan malaman nila si Kristo nagliligtas at magliligtas sa kanilang mga dinaranas na paghihirap. In fact, Paul echoed this in the book of Corinthians. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. In fact, while I was with you, I made up my mind to speak only about Jesus Christ, who had been nailed to the cross. Nung si Paul daw ay nasa church ng Corinthians, wala siyang binanggit. Nagdesisyon siya, ang kanyang desisyon lamang ay ipamalita na si Kristo ang totoo. Wala siyang babanggitin na sino man, kundi si Kristo lamang. Bakit? Si Kristo lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo lang ang pwede magligtas. Si Kristo lamang ang pwede magpagaan ng paghihirap ng tao. Si Kristo lang ang pwedeng tumulong sa paghihirap mo at paghihirap ko, wala nang iba.
At kung tayo aasa sa iba na nahihirapan din, sila mismo na nahihirapan, hindi tayo kaya tulungan. Sila nga mismo ang i-ignore sa atin. Dahil ang iisipin nila, sarili nila. Ang iisipin nila, ang sarili nila lamang. Ay ako nahihirapan nga ako, bakit pa kita tutulungan? Pero si Kristo, handang tumulong. Katulad ng pagtulong niya dun sa balo, katulad dun sa mga nakita ng tao na nakita nila ang glory ng Lord, and they praise God, ang Diyos lamang ang pwedeng tumulong sa atin. Believe that Jesus can turn your life around. Because He can, and He will, if you believe. Dapat tayo manampalataya sa ating Diyos. Walang ibang tutulong sa atin, kundi ang Diyos. At kung meron mga tao na natulungan ng ating Diyos, dapat ang kanilang gagawin is to show compassion to others. Ipakita yung mabuting bagay, mabuting gawa sa kapwa. Yun ang dapat natin gawin. Pag tayo nakatanggap ng tulong sa Diyos, i-share natin yung magandang tulong na natanggap natin galing sa Diyos. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your guide. We thank you, Lord, for your word. And in this moment of time, Lord God, as we come to you, Lord God, we thank you, Lord, for the light that you have shed to us right now. Yung pinakita mo sa aming liwanag sa pamamagitan ng inyong salita. Nawa, ang salita mo, Panginoon, ngayon ang mangusap. At magtiwala kami sa iyo that you can turn our lives around. No matter how dark it may be, no matter how painful it may be, no matter how deep the suffering may be, that you can turn our lives around. Nothing is impossible in you. So right now, Lord God, isulat mo ito sa aming mga puso at nawa ito po, Panginoon, ay magbunga sa aming mga puso, lumalim ang aming pananampalataya sa iyo, nang sa ganun kami tumatag sa aming pagtingin at pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. God bless you all.